Okay, so isa sa mga batas na kailangan alam natin is yung RA 7610. So ito child abuse. Okay, child abuse and protection for children and protection against child abuse. So dito mga bata ang focus. Kaya meron tayong tinatawag na Barangay Council for the Protection of Children. Ayan, kay Ma'am Del Ronquillo, yung aming BCPC dito sa Barangay Molino 2. So, anong ginagawa na itong BCPC na to? Ito ang naninigurado na yung mga inaabusong bata ay mapoproteksyonan. Okay, yung section 5 hanggang section 10, ito yung nagko-commit ka ng acts of lasciviousness at saka yung meron kang sexual activity sa isang minor de edad. Ibig sabihin yung children dito is below 18 years old. To be classified as a child or minor below 18 years old. So, yun yung ano ngayon, yung 7610. Yung child trafficking, yung obscene gawain na pinapagawa sa mga bata. Yun yung kailangan yung malaman kasi may mga penalties yan. Reclusion temporal kapag ikaw ay nag-commit ng acts of lasciviousness o sexual intercourse or even na rape mo yung bata. Yung rape is mas grabe, but yun yung under 7610 lang muna. May mga fine yan, 100,000 to 500,000 pesos, so malaki. So bawal din na yung bata, bawal lalaki ka, yung bata is inilalagay mo sa isang pribadong lugar. Bawal yan. Kasi baka may bala kang gawin doon sa bata. Yeah. 7610. At yung establishment kung saan mo dinala, involved, magbabayad din siya ng penalty. Yeah. 50,000 din yun. So, yung child trafficking o yung pagbebenta ng bata, sakop din ng batas na to. Actually, hindi lang to sa mga batang babae. Alam naman natin na may mga batang lalaki rin na nabibiktima nito pag dinala mo yung bata o isang minor de edad na batang lalaki sa isang pribadong lugar, bawal na yan. So, dun pa lang, pwede ka na makasuha, pwede ka pang makulong. Actually, kaya ako nabablog to kasi dapat alam na to ng mga tao. Ito yung mga, especially for parents, ito yung dapat alam nyo at naituturo nyo sa mga anak nyo. Hindi na kailangan matutunan to sa school. Kayong mga magulang, lolo, lola, tito, tita, kung sino man yung guardian dun sa bata, kailangan maituro nyo to sa mga anak nyo. So, dapat nagbabasa kayo ng batas. Ako nga nag-ano ko ng batas. And as a PWD officer, hindi natin maiwasan na yung trauma is nakakakos ng anxiety at maaring maging psychosocial disability. Depende sa trauma, severity ng trauma, pwede maging psychosocial disability yan. So, bago nabanggit yun, magiging PWD yung bata na hindi niya gusto. Hindi niya gustong magkaroon ng PWD ID, pero dahil sa nangyari sa kanya, pwede siyang maging PWD. At ang disability niya ay psychosocial disability. Yun yung masakit dyan. So, yun lang pa.